My name is Architect Larry Diaz, and I'm the Principal Architect and the founder of Architect Diaz Design Studio. So we're a design and build company based here in Pasig. And so I graduated 2015 from Technological Institute of the Philippines, Quezon City, and I passed the board exam and became an architect on February 2017. 2015 I graduated, but 2013 I was already working part-time sa isang architectural firm. Siya yung nagturo sa akin talaga ng lahat, mostly, na natutunan ko ngayon. Hindi po ba kayo nahirapan pagsabayin? Mahirap. Working and Mahirap. studying? Mahirap siya, to be honest. But ano kasi ako eh, nagpaaral talaga kasi sa sarili ko. Wow. Nice. To be honest, hindi naman talaga ako dapat sa TFA. As I mentioned earlier, I'm from PUP din. Ang problema kasi, mali ang course na napili ko nung nasa PUP ako. Ako yung tipo ng estudyante na talagang hindi ko alam ang direction ko. I would like to explore new things. So sabi ko, sige, try ko mag-engineering kahit mahina ako sa math. Honestly, I can say na ano ako, 80-80 ako sa math. You know what I mean? Nag-shift ako, wala nang pampaaral sa akin yung magulang ko kasi from PUP sa State University. So, kaya ako siya nasabi na mahirap kasi kailangan ko magsabay ng scholar ako sa TIP and meron kami mga miscellaneous fees, yun lang yung binabayaran ko. But, yun nga, kailangan ko mag-work para mabayaran ko pa yung miscellaneous fees na yun. So, talagang medyo mahirap. 2015 to 2016, doon na ako nagkakaroon ng idea. So, pagka-graduate ko, 2016, then 2017, gusto ko na mag-boards. Parang gusto ko na talaga na i-pursue na yung maging license. Nagpunta kami ng UAE. So, UAE, I was working in Abu Dhabi. But when I was in UAE, problema naman, iba ang building code standards nila. Yes po. Sobrang para akong back from scratch. So I decided na umuwi ng Pilipinas, mag-start ako ng company ko. And fortunately naman, hindi ako pinabayaan ni Lord. Isang project lang ang pumasok sa akin. Naalala ko basta nag-post lang ako sa social media. Isang project lang. Enough yun for me para bumalik ako ng Pilipinas. So bumalik ako ng Pilipinas, nag-establish ako ng company. Very vast ang mundo na design and build environment, so that includes architecture, engineering, lahat. I always tell dito sa mga nagiging OJT ko, estudyante, juniors, lagi ko sinasabi sa kanila, napakalit ang mundo natin. Make sure na whatever happens, huwag kayo magkakaroon ng kagalit. You never know who's gonna be your client. Lahat tayo magkikita-kita sa isang field kasi. That's the most important thing na kailangan nyo intindihin. Make sure na wala kayo kahit isa sa mga yan na nakasama ng loob, yung kagalit. Bakit? Kasi nga, you never know who's gonna be your client. There's this instance na meron ka palang nakadispute sa kalsada. Hindi mo alam, biglang mag-i-inquire siya sa'yo sa page mo. How would you feel? Di ba awkward? Awkward. Diba? Meron kang nakagalit sa social media. Friend, I don't know, over some political differences. Na one day, biglang, architect, good morning, architect ka na pala, baka pwede ako magpalisin. Di ba ang pangit? Pag naging architect na kayo, you need to have this higher set of mind. One perfect example is, meron na ako naging client na sobrang you can mute the word. How do you handle it? It happened so fast na this is around 2022 or 2022 or 23, I forgot. The idea is, nag-raise siya ng voice on site during meeting. So, tinanong ko siya, so what's your purpose here? Tinanong ko siya. So, yun nga, remain calm, keep the composure, be professional pa rin. So, in short, basta pahiya pa siya. Sabi ko nga, if you have a higher state of mind compared to others, talo siya. I think that's the bad thing about them. Tinatry nilang hanapan ng butas yung trabaho, nasasagot mo ng maayos. Ang specific na words pala na sinigaw niyo sa akin, ikaw lagi kang may sagot. I know myself. I will answer kung alam kong nasa tama ako and I know the process. Wala akong nilolokong tao and I can even produce all the documents. Mas maluwag sa kalooban kung sumagot. Architect, ano naman po mga strategies po yung ginawa niyo para mag-build po ng network mo? Nung nag-start ka lang po kayo. Galingan niyo muna. Never rush everything ha. Ito ang napapansin ko. Sorry, I know you are all Gen Zs. Baka don't take offense of what I'm saying, but take this a very, very, very important lesson. Kasi naniniwala pa rin ako dun sa kasabihan sa Tagalog na maglakad ng matulin kung matinik ay malalim. Basta just follow the process.
tapos yung pag-aaral ninyo, then apply nyo lang yung lahat ng teachings ng professors, teachings ng kung nasa industry na kayo. Then, pag nagtrabaho na kayo during your apprenticeship, yan, lahat ng matututunan ninyo doon, it will be hard. Everything will be hard. But the most important thing is kasi, ang growth kasi, nandun yung sa hard part. Okay? I-extend yung abilities ninyo hanggang sa ma-reach ninyo yung maximum potential ninyo. So, pag na-reach yung maximum potential ninyo, okay, next level kayo ngayon. O, sabihin yung magaling na kayo as juniors, punta naman kayo as licensed. O kahit license na kayo, mag-evolve pa rin kayo niyan. That's the continuous process. Your works will speak for you. Ganun siya. Ganun sa industry natin. Even clients, they don't trust someone that they don't see. That's the reality. Diba? So, mas maganda na as of now, as early as today, yun lang, huwag kayong magmamadali. Hayaan nyo lang na yung process yung humubog sa inyo. Because it will come naturally. I can guarantee you 100%. Ano po yung design philosophy pa ng Fermi? Okay. Dati, mahilig ako dun sa designing experience and building family stories. So, designing experience, we design what everyone will experience. That's basically it. The moment you enter your door, gaano ba kasakit or gaano ba kalapad yung door mo, that's an experience. Now, we build family stories. Once you build the structure, you will already create multiple stories inside that structure. So when you design a house, say for example, I designed a bungalow, how many memories could it create? How many stories could it produce? So what I did, I mixed up the both. I designing family stories talaga. So we design family stories. Bakit design? Kasi parang feeling ko mas mabigat yung word na design eh. Mas masarap pa rin na design phase pa lang. Dinidesign mo pa lang, na-imagine ng client. Nakikita or nararamdaman nila yung future nila. So that's very rewarding. I can say na best represent us, the White Balcony. It's a project in Binangonan. It's a residential house or residential structure na ginawa naming resort. Memorable din yan kasi isa yan sa mga unang project ko na naging architect ako. Yung White Balcony kasi, the very purpose of that project is family. They're simple family na gustong-gusto lang nag-gathering. Yun lang. And when they gather or kapag ka nag-gathering sila, gusto nila na magkakasama sila. So we design the house na kung saan pwede silang lahat mag-gather as family. Ano po yung mga advantages and challenges in running architectural practice as With the wife? Well, challenging. Kasi pinaghihiwalay niyo po ba yung work and yung... It's hard. Papunta na siya dito, so tapusin na natin. Joke lang. Kidding aside, honestly mahirap. Kasi minsan hindi namin mahiwasan naghahalo yung pagiging magkasama namin. Pero po, how do you handle those differences? How did we handle? We separated the projects. That's it. So may project ako, may project siya. Ganun lang. So nangyayari sa amin minsan, pagka construction, technical, ako talaga. So pagka nagbukay dyan, pundasyon, maalikabok, maingay lahat, makikita niyo ako. So pumupunta din siya sa site, umaakit din siya ng bubong, umaakit siya ng scaffolding. So minsan dumadating ako sa umaakit dyan. Yung mga ganun ako. Pero hindi ko siya pwedeng pagalitan kasi architect din siya. Diba? Nakakahiya naman makikita ng client, ng tao na yung architect na asawa mo, pinapagalitan mo kasi umaakit nga din. So it happens. When it comes to decision making din, marami din. Gusto niya ganito, ako gusto ko ito. Pero nagko-consult din po ba kayo with your design team? Meron naman din, oo. So but yun yung challenge. Talagang minsan, hindi mo maiiwasan talaga na maihahalo. Minsan narating din sa part na mararamdaman ko siya na magtatampo dahil hindi ko nasunod yung gusto niya. Meron naman. It happens. Paano po yung design process? Saan? Pag nag-design po, ano sa construction? Yan, ganito. Actually, ang ganda nga ng script ko ngayon sa client. So, I'm asking them, what's your story? What's your story? Doon ka magsimula sa story nila. Bakit? Yun yung pundasyon nila eh. From the story ngayon, put yourself in their story din. Bilang kunwari ikaw na magpapatuloy ng bahay, okay, alamin mo yung mga requirements nila. Schematic design phase pa lang, maalalaman din ninyo, makakapag-propose na kay client kasi alam niyo yung story nila. Diba? So parang movie lang din siya. Alam niyo muna dapat yung script before kayo gumawa ng structure. Diba? Ng movie or bago kayo gumawa ng storyboard. Ito na sila. Halika, pakilala ka na saglit sa kanila.
Hello. So, this is Architect Ida, my partner. So, they're the guys from PUP. Sorry, si Princess lang natatanda akong name. Saka si Princess, taga-Binangonan pala siya. Sorry? Cedric. And Thank you po. Brianna. Brianna. And Ezekiel. Ezekiel. And si Alexis. So, Matatanda. Thank you.